This time, dadako po tayo sa pagbibigay ng mensahe at ang ating pong pag-uusapan ay yung mismong sinabi po ng Bible sa Hebrews chapter 9 and verse number 27. Ang sabi po ng Hebrews 9:27, "And as it is appointed unto men once to die, after this, the judgment." Let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, sa gabing ito, kami po ay patuloy pa rin nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat alam po naming ikaw ang nagbibigay, ikaw po ang nag-aalis, at katulad po ng sinabi ni Job, purihin ang iyong pangalan. And this time, Lord, kailangan po namin ng encouragement, kailangan po namin ng enlightenment. May this message give us encouragement, Heavenly Father. Panginoon, alam ko po na ang mga ganitong sandali ay pagkakataon upang magbigay po ng paalala sa bawat isa. Ito po ay para magdala sa amin sa realization, o aming Panginoon, patungkol sa buhay, patungkol sa kamatayan. Pagpalain mo po ang mensaheng ito, aming Diyos, at pagpalain mo rin po ang bawat isa sa amin. Muli po, salamat sa hindi man mahabang panahon, ipinahiram mo si Hannah sa amin. Thank you sa mga memories, sa mga precious memories, Heavenly Father. Salamat po. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Isa sa napakapamilyar na talata, particularly sa mga nag-aaral ng Biblia, sa mga mananampalataya, ay ang Hebrews 9:27. Na kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sa talatang ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang mensahe na katulad ng binanggit ko po, ito ay mensaheng dapat maging paalala at maging pang-alarma po sa bawat isang tao na nakakapakinig ngayon. Sapagkat maraming pagkakataon po na kung tayo po'y magiging honest sa ating observation, there are so many people na nabubuhay po dito sa lupa na para bang walang kamatayan. And it is good to somehow be reminded sa pamagitan ng message na ito. Ilang bagay po ang gusto kong ating pong bigyang pansin sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Una, makikita po natin that the truth of death is definite. Yung katotohanan po ng kamatayan, tiyak po yan. At ito ang eksaktong sinabi ng Bible, nakatakda sa bawat tao ang mamatay. Mga kapatid, mga minamahal, kung aaralin po natin ang salita ng Diyos, ang kamatayan po ay naganap dahil po sa kasalanan ng tao. For the wages of sin is death. At pag pinag-usapan natin ng death, alam natin na ito po'y tumutukoy sa usapan ng paghihiwalay. Kapag ka ang pinag-usapan natin, yung spiritual standing ng tao, ang deklarasyon ng Bible, because of sin, we've been separated from God. Hiwalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan, kaya sa katotohanan, sa pangkalahatan, ang lahat ng tao po is spiritually dead. Yan po ang sinabi ng Romans chapter 5 and verse number 12. Romans chapter 5 and verse number 12. Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, so then death passed upon all men, for that all have sinned. Yun po yung kalagayan ng tao, is spiritually dead. Kaya niliwanag ni Paul sa mga taga-Efeso na kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa pagsalangsang at kasalanan. Pero ang kamatayang tinutukoy ko po sa inyo ngayong gabi ay ang pisikal na kamatayan. Ito ang reason kung bakit nandito po tayo. Because physically, patay na po si Hannah. Pero magandang katotohanan po na maunawaan natin na ang kamatayan sa Kristiyano, ito po'y mahal sa Panginoon. Precious in the sight of the Lord is the death of His saint. And I am telling you, ang kamatayan po, hindi katang-isip. Ang kamatayan ay hindi isang simpleng kwento. Ang kamatayan po'y definido at ito po'y katotohanan na tinitiyak ng Bible na ang bawat tao po ay may katakdaan. At iyan po ay ang kamatayan.
Alam niyo, ang pinag-uusapan po doon sa salitang appointed, it is the truth of death. Nung sinabi pong, and as it is appointed unto man once to die, hindi po yung schedule of death ang pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan po at ang tinutukoy, ito po yung truth of death na nakatakda sa tao na ang tao po ay mamamatay. At ang isang napakalaking tanong sa buhay, pagkatapos ng kamatayan, ano na? At malinaw naman ang sabi po ng Bible. And as it is appointed unto men once to die, after this the judgment. Huwag kayong maniniwala doon po sa sinasabi ng tao, lalo na po sa nagpapayo, na kapag kayo po ay maraming problema, kapag ang bibigat na ng problema ninyo, ang pinakamaganda para matapos ang lahat ng yan, magpakamatay ka na. Nakakarinig po tayo niyan. Buti pa mamatay na lang ako para matapos na ang lahat ng ito. Thinking na ang kamatayan katapusan ng lahat. But sad to say, ang kamatayan po ay hindi katapusan. Ang kamatayan po ay panimula ng kawalang hanggan. Ang kamatayan po ay hindi katapusan ng lahat ng bagay. Ang kamatayan po ay pintuan tungo sa kawalang hanggan. At ang pinakamalaking question po, where will you spend your eternity? The truth of death, it is definite. Tiniyak ng Bible po yan. Mayaman ka, mamamatay ka. Mahirap ka, mamamatay ka. Ayaw mong mamatay, mamamatay ka. Takot ka sa kamatayan, mamamatay ka. Malakas na tao ka, mamamatay ka. Matalino ka, mamamatay ka. Sa lahat ng tao, ang katotohanan ng kamatayan ay tiyak. The truth of death is definite. Second, it is also good to understand that the time of death is different. That the time of death is different. Kamakailan po, nabalitaan po natin na namatay si Ma'am Cristina Martinez. Si Ma'am Cristina Martinez ay isa sa napaka-dedicated Christian na nasa Amerika at siya po ay member at supporter ng kinikilalang isa sa masasabi nating malagong gawain po sa North Valley. Siya po ay mayaman, pinagpala ng Diyos, pinayaman ng Panginoon, naging mabuting katiwala sa kanyang kayamanan. Hindi siya nabuhay na katulad ng tao na nung yumaman, malayo sa Diyos, nung yumaman, nagmalaki sa Diyos. Siya po yung isa sa halimbawa na sa kanyang kayamanan, nagpagamit po sa Diyos. At grabe po ang naging impact ng kanyang buhay sa napakaraming tao. Pero alam niyo po, sa mga edad 70, mahigit, kahapon po, isang lingkod ng Panginoon, si Pastor Bing Escripulo, di po ba, Pastor Padua? Siya po ay nasa 70s. Yan po ang kanyang edad. Yung tatay po, ni Brother Dritz, ni Brother Richard, nag-message po, at namatay na po ang kanyang tatay. Si Hannah po, namatay. Magkakaiba ng edad. The time of death is different. Hindi po pagdating mo ng ganitong edad, automatic mamamatay ka. Kaya maling-mali po ang mga tao na magsasabi na bata pa ako, magpapakasaya muna ako sa mundo, saka na lang po ako lalapit sa Diyos, magpapakaligaya muna ako, gagawin ko muna ang lahat ng gusto ko. Isang malungkot na bagay po yan. Why? Sapagkat ang kamatayan anytime maaaring dumating sa atin. Hindi po ngayon nakaalam kayo na siya'y namatay ng 70 anyos. Ang ibig sabihin na lahat ng tao 70 years old bago mamatay. No. 29 years old. Batang-bata pa po si Hannah, kung tutuusin. So, ang panahon ng kamatayan, hindi nyo masasabi. Kaya ang paulit-ulit naming sinasabi about the truth of death and about the time of death, it is very important for all the people to realize and understand that death is unpredictable. Hindi mo masasabi kung kailan ka mamamatay. Meron ba sa inyong nagpa-schedule? Meron ba sa atin dito? Ay ako, hindi ako para mag-alala sapagkat nag-usap na kami ng Diyos at sinabi na sa akin, at yun ang pinili kong schedule, na doon ako mamamatay, na talagang pag natapos ko ang lahat ng aking pangarap, pagka natupad na ang lahat ng aking pangarap, nagkasundo kami ng Diyos, doon ako mamamatay. Meron bang ganon? Hindi ba lagi kong pinapaalala sa inyo sa Luke chapter 12?
na meron pong mayaman na umani ng sagana at sa sobrang kayamanan po niya, talagang hindi siya magkandatuto. Kaya ang sabi niya, anong gagawin ko? Igigiba ko ang aking bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay lahat ng aking butil at aking pag-aari at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamali para sa maraming taon, magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Pero nung sabi ng verse 20 ng Luke chapter 12, ngayong gabing ito, kukunin sa iyo ang iyong kaluluwa. Di ba posibleng ganun ang tao? Masyado tayong nalilibang sa panahong ito. Don't forget na meron pong appointed death. At yung time nito, hindi mo kayang tiyakin. Doon po sa Psalm chapter 90, hindi ba niliwanag doon? Sa verse number 10, the days of our years are 60 years and 10. And if by reason of strength, they be 80 years. So doon pa lang makikita nyo na sa survey, sa observation, way back then, during their times, ang mga tao raw po, sa nakikita nila, ang span of life, kadalasan daw po, mga 70 years old. At kapag ka medyo malakas, okay, nagiging 80 years old. Kaya nga dapat sa mga panahong ito, yung mga 70 anyos, 80 anyos, dapat sobrang thankful nyo na po sa Panginoon sapagkat bonus na po yan. Nung panahon pa lang po, sa pagkakasulat, ang sabi po ng psalmist, nung panahon na yon, 70. Pagka maganda at malakas, 80. Pero itong isang bagay na gusto kong malaman nyo. Ang ipinapakita nun, iba-iba ang panahon ng kamatayan. So the truth of death is definite and the time of death is different and no one, di ba? Walang kahit sino sa atin na makatitiyak kung hanggang kailan tayo. Inisip ba natin? Wag na tayo. Inisip ba ni Hana? Inisip ba ni Nico? Mga kapatid, mga minamahal, walang makapagbibigay ng talagang definidong panahon na kanyang magiging panahon ng kamatayan. So ang mabigat pa, hindi lang siya unpredictable unavoidable pa siya and unstoppable. Na pagdadating na siya, kahit na kasing bait ka pa, kahit na kasing faithful ka pa, ni Ma'am Cristina Martinez, na kahit napaka-generous mo pa, kahit napaka-godly mo pa, pagka mamamatay ka, yung kayamanan mo walang magagawa, yung kabaitan mo walang magagawa, kahit na po anong katangiang meron ka, hindi siya pipigil sa panahon na mamamatay ka. At dapat maintindihan po natin at maging paalala sa ating lahat na ang kamatayan ay iba-iba sa usapan ng panahon. Pinanganak si Hana September 7. Kaya pagka po nagbe-birthday siya, pinapaalala po niya sa akin na yun po yung aking spiritual birthday. So yan po ang isang bagay na pagka si Hana po magsa-celebrate ng birthday, na yun po ay nagpapaalala sa akin ng aking spiritual birthday. Kasi nung ako'y nanampalataya sa Panginoon, pinagtiwalaan ko siya bilang tagapagligtas, September 7 po yun. So, sinilang siya September 7, 1994. Di ba? Pag tinitingnan niyo po sa cemetery, and then yung mga lapida po niyan, ang nakalagay doon, at ito yung sinabi ni Sister Malu, yung a time to be born and a time to die. Di ba? So nakalagay doon yung panahong ipinanganak at panahong siya'y namatay. Yung birthday po natin, yung katakdaan ng panahon, Diyos ang nakakaalam. Pero tatandaan nyo po na hindi pare-pareho ang edad ng namamatay. At yan po'y magandang pag-alarma sa bawat isa. So the truth of death is definite, the time of death is different, and hey, the tragedy of death is damnation. Kasi iniisip natin, naku, na-aksidente sa motor, nakakakilabot naman, napaka-tragic naman ang kamatayan, humampas ang ulo o kung ano man ang nangyari. Yung iba po, yung kamatayan po nila, grabe, minasakre sila. O kaya sabihin natin, ni-rape, o kung ano-ano pa mang mga, hindi po kaaya-ayang kwento sa ikinamatay ng tao. Yun ang iniisip natin. Grabe, napaka-tragic ng kamatayan. Pero alam niyo po,
Yung pinag-uusapan natin yun, pangkatawan yun eh. Ang pinakamatinding tragedy sa usapan ng kamatayan, yung pong damnation. Yung pagka namatay ka na hindi mo alam kung saan ang pupunta ang iyong kaluluwa, kung ikay mamamatay na hindi ka na saved, na hindi ka na nampalataya sa Panginoon. Ang linaw ng sabi ng Bible na ang tao dahil makasalanan sa impyerno pupunta. At sa usapang pagpunta sa impyerno, mga batid, ito po'y pagdurusang walang hanggan. The tragedy of death is damnation. Yung pong nanampalataya sa Panginoon, hindi hatulan. Pero yung mga hindi nanampalataya sa Panginoon, may hatol na po. At sa panahon ng kamatayan, yun na po ang naghihintay. Yung kapahamakan. Kaya sa Luke chapter 16, makikita nyo po na yung pong dalawang namatay doon, si Lazarus at yung rich man, malinaw po na ang sabi po, yung pong mayaman na hindi nanampalataya sa Panginoon, ang sabi po ng Bible, and in hell, he lifted up his eyes, being in torment. Kaya kung may nakikinig sa atin po ngayon, kahit na po yung mga kasama natin sa online, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na ang pinakamatinding trahedya sa usapan ng kamatayan ay yung mamatay ka na ikaw ay magdurusa sa apoy ng impyerno. Ang idea kasi rito, mga kapatid, di ba? Kanina pinag-usapan natin yung time of death. Alam nyo, ang issue, hindi naman talaga kung gaano ka kahabang na buhay. Kanina sabi ni Teacher Flo, sa maiksing panahon na nagkakita sila at nagkakilala sila ni Hannah, ang nakaka-challenge sa kanya, halos lahat ng ministries. Di ba? Sinamahan ni Hannah. Kasi nakakalungkot yung ang haba-haba ng panahon na taon na ibinigay ng Panginoon sa iyo, pero wasted years. Kaya mga Kristiyano, makinig din po tayo. Hindi ngayon save na tayo, ganun na lang yun. Bilang saved na pinananatili ng Diyos na buhay, you should understand na may reason kung bakit tayo nabubuhay at yan po ay ang para magamit po tayo ng Panginoon. So kaya, kailangan pong makita nyo na ang kabuluhan ng buhay ay ang makilala mo ang Panginoon at ang magpagamit ka sa Panginoon. The tragedy of death is damnation. Minsan, di ba, nagkakwentuhan kami ni Nico, just for you to have an idea, na mahirap kay Nico yan. Di ba? Kasi sila yung magkasama eh. In fact, payagan mo lang kung sabihin ko ito, anak ha? Para bang sinisisi niya yung sarili niya. Kaya sa nangyari niyan, wala siyang sinasabi kundi, sorry po, sorry po. Sino ba gusto niyan? So definitely, hindi gusto ni Nico yung nangyari. And that is beyond his control. Wala sa control niya yan. At alam niyo po, nung binigyan ko siya ng time, kinausap ko po siya, alam niyo po, lumabas sa bibig niya na parang nandun yung temptation o kaya question talaga na bakit kung kailan pa po ako bumalik? Bakit kung kailan pa po kami nag-ayos? Bakit kung kailan pa po? Eh sabi ko sa kanya, anak, ito ang gusto ko maging comfort sa iyo. Sa mismong lumalabas sa bibig mo, napakaganda na dapat pasalamatan mo ang Diyos. Dahil natupad ni Hannah ang kanyang misyon para sa iyo, Nico. Diba? Yun ang magiging joy. Ang ibig kong sabihin, kasi parang iniisip natin, ang sakit-sakit naman, batang-bata pa si Hannah, namatay siya. And to tell you honestly, humanly speaking, even ako po, yun ang iniisip ko, na bata pa si Hannah. Parang sakit naman. Mga kapatid, may tatanong lang po ako sa inyo. At ito'y magandang kapag ka po meron kayong mga mahal sa buhay, o kaya may mga kausap na namamatayan, at talagang ang idinidiin sa atin, yung ang sakit naman. Ang sakit naman na batang-bata pa siya, namatay na siya. Ang lagi kong tinatanong, kailan ba talaga mamamatay ang tao na hindi masakit? Ang tao, pag nakasama mo ng napakatagal na panahon, yung bang, matagal na panahon kayong nagsama, tapos isang araw, sa tagal ng pinagsama nyo, nawala siya, hindi ba masakit yon? So kahit matagal kayong nagsama, kahit nakasama mo siya ng matagal, one thing is sure, ang sakit pag namatayan.
So kaya, bata man siyang namatay, sa maagang panahon siya nang matay, matagal man siyang namatay, mga kapatid, laging may pain. Walang panahong hindi masakit. So natural po yan. And that is very understandable to feel the pain sa moment ng kamatayan. Pero ano po ang sabi ni Apostol Pablo? 1 Thessalonians chapter 4 and verse number 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Minsan iniisip natin, di ba? Siguro, kasi ma'am, noong time na tayo mismo, pag nakikita natin, yung mga nakapunta doon sa naging sitwasyon ni Hannah, di ba ang hirap niyang tingnan sa ganong kalagayan? Ako po, to tell you honestly, kung meron po akong isang hate na lugar na pupuntahan, kahit pastor po ako, ayokong pupunta sa hospital. Kasi kaya ka naman pupunta sa hospital, may pupuntahan ka doon na mahalagang tao sa'yo. At kaya nasa hospital yan, in pain yan. And one thing na masasabi ko po sa inyo, it is really hard to see a loved ones or a person na very dear sa'yo na in pain siya. Mahirap yun. Di ba? Ang naging request pa po nila sa akin, lalo na nung moment na talagang mukhang kailangan na talagang ibigay. Di ba? From Valenzuela, nasa fellowship po kami ng mga pastors, may dedication service ng bata, tinawagan po nila ako, pumunta ako, ang request lang nila, baka po pwedeng mabigyan niyo po ng message si Hannah. That is very hard for me. Pero, kailangan gawin. At ilang sinabi ko po, mga kapatid, yung pag-asa, meron po tayo. So, the tragedy of death is damnation. Ang pinakatrahedya ng kamatayan, yung mamatay ka na wala kang katiyakan ng langit. Yung mamatay ka na hindi ka pananampalataya o tumanggap sa Panginoon. Yung namatay ka na hindi ka ligtas. Yun ang pinakamatinding trahedya. Kasi anumang gawin sa katawan natin, kinain ka man ng pating, ni-rape man yan, minurder man yan, anumang klaseng kamatayan yan, na po pwedeng humanly speaking, so hard to accept. But again, let me emphasize to you, katawan po yan. Ang importante, yung matiyak mo na ang mawala sa katawang ito ay mapasapiling ng Panginoon. At ito po yung triumph of death. The triumph of death is the destiny and the day of the Lord. Ang tagumpay po ng kamatayan, ano po? Kamatayan na, tagumpay pa? Yes. Kasi ang kamatayan ng hindi mananampalataya, kalugihan. Yung kamatayan ng hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon, kalugihan. Sapagkat yan po'y tiyak na kapahamakan. But listen, if you are a believer, what I mean to say, if you have accepted Christ already in your heart by faith as your Savior, ang Biblia ang nagbigay sa atin ng assurance na ang mawala sa katawang ito'y mapasapiling ng Panginoon na anumang oras dumating ang kamatayan sapagkat walang nakakaalam sa atin kung kailan. Kaya wag mong problemahin kung kailan ka mamamatay. Ang siguruhin mo, anumang oras siya dumating, ikaw ay pupunta sa langit. Amen? Kaya nga po tayo binigyan ng daan patungo sa langit. Kaya sana po, ang ating kilalaning daan, yung daan na itinuro talaga ng Biblia. At sinabi sa kanya ni Jesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Ang pinaka-comfort natin, yes, nahiwalay sa atin si Hannah. Physically, hindi na natin siya makakasama. Kahit gaano pa katindi at gaano kamoderno ang technology natin ngayon, let us face the fact, hindi mo siya pwedeng i-chat, hindi mo siya pwedeng i-text, hindi mo siya po pwedeng i-long distance ko. Anything na naisip ng tao, hindi po pwede na makaugnay mo si Hannah. Napakahirap nun. But the comfort that we have is the assurance that Hannah is now in the presence of the Lord. At alam niyo, sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 15, beginning verse number 51. 1 Corinthians chapter 15, beginning verse number 51. Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep,
but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. Mga kapatid, mga minamahal, yun po ang ating pinangahawakan. Kaya kung titingnan nyo po, yung ginawa, I remember, nung ang tatay ko po ay nagsasuffer sa hospital, physically. Talagang kung ano-ano po ang mga kailangan mong pagpasyahan. Lalagyan siya ng tubo rito, papasukan siya ng tubo. I mean, yun talagang kung ano-ano ang gagawin sa katawan niya. Na kung ikaw yung mahal sa buhay, mahirapan ka eh. Mahirapan kang magpasya kasi alam niyo po yun. Kaya nga, sabi ko nung o-operahan si Hana, sabi ko, ma'am, siguro po, because I remember even Sister Mylene, nung ang kanyang mother po ay nadulas, and then, dinala po sa hospital, nagkaroon po ng matinding epekto doon sa kanyang, at kailangan pong magpasya, si Preacher Larry Villa po nandoon, at saka po si Sister Larissa. And then, struggling po sila. Nag-struggle po sila. Anong gagawin nila? Because doon sa directly involved at related, mahirap yun. Yung sasabihin mong i-give up na, napakahirap nun. Yun yung pinakamahirap sa bahagi po nung mahal sa buhay. Yung sasabihin mong isusuko mo na, i-give up mo na, ang hirap. Kasi parang magigilty ka na parang ang tingin mo, hindi mo siya inilaban. Di po ba? Yun po yung idea. Ngayon, hirap na hirap po sila. And in fact, medyo nagkakaroon ng tampuhan, dahil madali sa iyo kasi hindi ikaw. Yung bang thinking na gano'n. And then, ang ginawa ko po, naglakas ng loob ako. Kinausap ko po si Ate Mylene. Sabi ko, Ate Mylene, kung ikaw ba, yung nasa kalagayan ng mother mo, and then, bibiyakin yung ulo mo, at pagka biniyak yung ulo mo, kung makaka-recover ka, mismong ang doktor na ang nagsabi, ayon sa kanilang pinag-aralan, gulay. Vegetative. Nag-isip-isip si Ate Mylene. And then sabi niya, kasi siya yung nilagay ko sa katayong kung ikaw yun, anong magiging, kasi makakatulong yan sa gagawin mong desisyon. Sapagkat kung ikaw yung may katawan, hindi mo gugustuhin na magiging alagain ka at wala kang silbi. Okay? So dumating po doon sa point na nag-decide po sila na pagpasya nila yon at ang comfort natin lagi. Kasi ang tagumpay ng taong namamatay, yung pong alam niya na sa kamatayan niya, kung mawawala siya sa katawang ito, mapapasapiling siya ng Panginoon. At ano man ang nakita niyong itsura po ni Hana, na ayaw ko po sa lagasanang tingnan, pero hindi po pwede dahil kailangan mo ipadama yung full support, moral support, doon po sa mga mahal sa buhay. Mga kapatid, alam niyo po, nung tinignan ko siya nung Sunday na yon, at nakita ko yung itsura niya, mula nung Sunday na yon, hindi na naging normal ang tulog ko eh. Kasi nakaprograma na sa akin yun. Parang hindi siya naaalis doon sa paningin ko. And because of her situation, naka-online lang po ako. Anytime, hinihintay ko po yung tawag, kung anong po pwede, kung kailangan sumugod, kung kailangan pumunta. Pero sa totoo lang, hirap na akong matulog nung time na yon. Pero alam niyo po, ano man ang nangyari sa katawan ni Hana, ang tagumpay natin dito, isang araw, ang kanyang katawan ay papalitan ng Diyos ng katawang walang kasiraan. In a moment, in the twinkling of an eye, as last trump or the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall all be changed. Sa 2 Corinthians chapter 5, ang sabi po ng Bible, beginning verse number 1, 2 Corinthians chapter 5, beginning verse number 1, and we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Amen? Kaya yun ang advantage kapag ka-Kristiyano ka. May tagumpay pa rin sa kamatayan. Na bukod sa pupunta ka sa langit, may pangako ang Panginoon na ang katawan natin ay papalitan ng katawang walang kasiraan. Ang sabi po niya, tingnan nyo, in comparison, verse number 2. Ang sabi po sa verse number 2, for in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. If so be, tuloy-tuloy lang. Ang sabi po mga kapatid, sa verse number 3,
If so be that being clothed, we shall not found naked. Okay? In verse number 4, for we that, di ba? For we that in this tabernacle do groan, being burdened, okay? Not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Mga kapatid, dahil dito yung kumpiyansa ni Apostol Pablo, tingnan niyo po sa verse 6. Sa verse number 6, therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. Verse 7, for we walk by faith and not by sight. Verse number 8, okay, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Diyan po sa ipino-point out ni Apostle Paul, niliwanag niya na mayroong katawang ukol sa langit at may katawang ukol sa lupa. Kaya nga kung babalikan niyo po yung 1 Corinthians chapter 15, the triumph of death is not just the destiny but also the day of the Lord, at nasasakupan po nito yung glorification na ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse number 56 to 58. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen? Kumbaga, kahit ang kamatayan, wala nang pananagumpay, doon po sa naidisenyo ng Panginoon. Kaya ang bottom line, sa ating pong pinag-aaralan, yes, appointed po ang kamatayan sa bawat tao, pero ang pinaka-tagumpay po natin ay ang mamatay tayo, na tiyak po natin na sa langit tayo pupunta, na mapangahawakan natin na isang araw, muli tayong ibabangon ng Panginoon, taglay na po ang katawan na wala ng kamatayan, ang katawan na wala na pong kasiraan, ang katawan na hindi na po subject sa kasalanan, yung katawan na hindi na rin po subject sa kamatayan, sa karamdaman. Kaya sa isang tunay na mananampalataya, opo, nakakalungkot mamatayan, pero sino po ba ang hindi makakaranas niyan? But our comfort is the truth of God's Word. Kaya sa bawat isang nandirito po ngayon, I want you to know that death is appointed. The truth of death is definite. The time of death is different. The tragedy of death is damnation. But the triumph of death is the destiny and the day of the Lord. Orara family, Pacheco family, Ma'am Sue, Nico, Maranatha International Baptist Church, Living Water Baptist Church, sa inyong lahat, kamag-anak, sa mga nagmamahal kay Hana, ang ating pong kaaliwan, alam nating ang ating pinagtitipunan ngayon, katawan lang ni Hana, pero si Hana po ay nasa piling na ng Panginoon. At ang ating pong paniniwala sa itinuturo ng Biblia, isang araw, reunion. Bubuhayin siyang muli na ang magiging taglay niya ay ang katawang walang kasiraan. How about you tonight? Kung ikaw ang darating sa appointed truth about death, kung ikaw yung darating na sa time of your death, ang tanong, saan patutungo ang iyong kaluluwa? Please, wag nating baliwalain ang mahalagang mensaheng ito. Yumuko tayong lahat at pumikit. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na magamit po ang aming pagtitipon para sa pagpapahalaga kay Hana upang maipahayag ang iyong salita. Thank you, Heavenly Father, for this opportunity to preach Thy Word, to proclaim Thy Word. Lalo na po sa specific topic po namin ngayon, sapagkat kamatayan ng dahilan kung bakit kami magkakasama ngayon.
May this be a reminder to every one of us, O God. May we realize the importance of assuring or making sure of our salvation. Ikaw, dakilang Diyos, ang kumilos sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, sa pangalan ng ating Panginoon, ikaw nakasama sa online, ikaw na nakikinig ngayon, marahil ka mag-anak, kasama kayo sa nalulungkot sapagkat si Hanay namatay. Pero si Hanay namatay na may katiyakan ng pangakong kaligtasan ng ating Panginoon. At yan ang nais ng Diyos sa bawat isa, natiyakin po natin ang ating kaligtasan. Kung ngayong gabing ito, na-realize mo na ang kamatayan ay katotohanan, ito'y bagay na tiyak na hindi mo alam kung kailan darating at may kapahamakan sa hindi mananampalataya, kaya ang nais mo, manampalataya ka sa ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa iyo. Sa bawat isa po na nais tumanggap, manampalataya sa Panginoon, maybe the Holy Spirit is convicting you. Maybe tonight, because you hear this message, you realize that you need to open your heart to Jesus by faith. Tatanggapin mo siya bilang tagapagligtas. If you want to accept Christ in your heart tonight, sumunod ka sa panalangin ito, kaibigan. Dito man sa lugar na ito, o marahil sa iyo, sa panunood mo ngayon sa online, manalangin ka ng ganito. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa katotohanan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan, na hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin mo po ako, Panginoon Diyos. Ikaw po ang siyang magligtas ng aking kaluluwa. Buong pananampalataya, ngayong sandaling ito, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan na iyong ipinangako. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. So sa bawat isa po na talagang nanampalataya sa Panginoon ngayong gabi, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang pangako ng Diyos sa bawat nanampalataya sa Kanya ay buhay na wala hanggan. Ang ibig sabihin po, mamamatay pa rin tayo, pero hindi na tayo para pumunta sa impyerno sapagkat si Jesus ay ating sinampalatayanan bilang ating tagapagligtas. Sa bawat mga mananampalataya na nandirito, nawa napaalalahanan po tayo na kahit Kristiyano po tayo, mamamatay pa rin po tayo. And it is good na ang buhay natin na iserve ang tunay na purpose nito. Again, sa kapulungan po ng Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches, ganun din po ng Living Water Baptist Churches, dito po at sa iba't ibang lugar, ipinapaabot po namin ang aking pamilya, pinapaabot po namin ang taus-pusong pakikiramay po sa Orara at Pacheco family po. God bless us all.